Yo! What's up mga kachismoso at chismosa, and welcome back to my YouTube channel. So ngayon ang pag-uusapan natin ngayon, ang ikinabahala ng maraming mga Pilipino. At hindi lang basta-basta mga ordinaryong Pilipino ito, kundi as in lahat, pati mga influencer, content creator, and anything. Lahat marami ang medyo kinabahan. Dahil sa isyung pag-uusapan natin ngayon. But by the way, bago tayo magsimula, salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at palagi nag-aabang sa ating mga ina-upload dito sa ating YouTube channel. And of course, syempre patuloy nyo rin pong isupport ang ating Facebook page at ang ating TikTok account. So, without further ado, umpisahan na natin to. Let's go! So yun na nga, bakit nga ba kinabahan ang maraming Pilipino? Kasi may balita na sabi nga ng presidente natin, no, na open siya na iban ang Facebook dito sa atin. Pero ito ang ating aalamin at hihimay-himay natin kung dapat mabata or kung dapat na ba tayo mabahala dahil sa balita na yan. Okay? Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ay nagsabing posibleng irekomenda ang pag-block sa Facebook dito sa atin sa Pilipinas dahil sa concerns tungkol sa harmful content, online abuse, misinformation, at lalo na sa proteksyon ng mga bata. Okay? So ngayon guys, itong pag-uusapan natin ngayon is you are all open kung ano man ang inyong thought patungkol dito at pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Okay? Isa pa sa mga naging malaking dahilan ay ang August 18 shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Nag-trend yun guys, kahit na ilang minuto lang yung live stream na yon. Ayon sa mga ulat, na-plug ng authorities ang live stream footage ngunit hindi ito agad naalis sa platform. Totoo. Siguro nawala yun after siguro 30 minutes bago siya nawala talaga sa Facebook. So marami na rin nakakuha ng video na yon kasi maraming nag-screen record, So kumalat dahil doon patuloy na kumakalat pa rin yung video na yon. Tapos ito pa, naging bahagi ito ng argumento kung sapat ba ang response ng social media platform sa dangerous content. Okay? So malaki talaga yung naging epekto ng nangyari na yun. And syempre hindi lang yon. Alam naman natin na sa panahon ngayon, ang daming nagbabanta sa mga school na meron pang gagawin na ganito, ganyan. So ito pa, ano naman ang sinabi ng Malacanang dito? Ito na yon yung sinabi ni PBBM. Okay, noong August 25, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na open ang Malacanang sa pag-aaral ng mga proposal na mag-ban ng social media platform kung mapatunayan na seryoso ang panganib sa publiko, partikular sa mga kabataan at hindi nakikipagtulungan ang platform sa government request. So may dahilan din naman talaga sila. Pero mamaya-maya, pag-uusapan natin yan at I encourage din na mag-comment din kayo mga kaibigan kung ano yung thought ninyo, Pero may napakalagang clarification dito guys, ha. Hindi sinabi ng Malacanang na ipagbabawal na nila agad ang Facebook. So yun guys, so nawala ng natin yung mga kaba natin sa dibdib dahil syempre marami tayong mga content creator at saka mga influencer, tsaka syempre yung mga negosyante. Kailangan mo na itong pag-aralan syempre bago nila gawin ito. Mas naging maingat ang tono ng DICT. Sinabi ng DICT Secretary Henry Aguda na ang pag-block sa Facebook ay last resort. Okay. So, kung ang sinasabi kasi ng government natin, ito lang guys, sa ano ko lang to, in my own opinion, kung ang sinasabi ng government natin, dahil sa Facebook kung bakit nagkakaroon ng mga ganong insidente, kung ano-ano yung nakikita nila, for me, hindi siya sapat na dahilan na sabihin na yung social media na naging dahilan. Unang-una, gaya nga nasabi ko sa nakaraang vlog ko,
kung meron man dapat na unang, mas mag-control sa mga kabataan is yung una-una yung mga magulang, okey? So, nasa mga ano ng mga magulang 'yan. Kahit na ano pa yung lumabas sa social media, kung merong sapat na gabay yung mga kabataan, hindi po 'yan uuwi sa ganyan. Okey, pangalawa is magulo na kasi dito sa Pilipinas, especially sa mga nakikita natin sa government so, nawala talaga yung mga takot, tama yung mga takot ng mga tao. Actually ngayon, eto in reality 'to, though wala tayong tinataas na kahit anumang kulay ng pulitiko dito sa channel natin. Pero real talk lang ang sinasabi ko, kasi opinyon ko 'to bilang mamamayan ng Pilipinas. So, ngayon kasing administrasyon mas dumami yung mga drug addict, yung mga loko-loko sa daan, yung mga krimen. Kahit na sabihin ng government natin ngayon na kumonti yung krimen ngayon, I don't believe, kasi siyempre kailangan nilang sa side nila sasabihin nila gano'n. Pero tayo mga mamamayang Pilipino, tayo yung nakakaalam, 'di ba? Ang dami nating nakikitang mga balita. Siyempre social media 'yan at nakakatulong sa atin yung social media para nalalaman natin kung anong nangyayari sa kapaligiran natin. So, 'pag binlock nila yon yung Facebook, so I think mas malaking gulo kasi mas maraming tao ang magagalit. Mas maraming tao ang magwewelga kasi nga kalalabasan niyan, alam naman natin yung issue ngayon dito sa Pilipinas. Sasabihin ng mga karamihan na puwede itong gamitin ng government para mag-ano ng martial law para walang hindi mabalita yung mga fake news siyempre. Siyempre may balita rin na basta saka na natin pag-uusapan yung about sa ganyan. Pero yun kasi yun guys 'no, maraming factor kaya hindi nila basta-basta na pupuwedeng i-block itong Facebook. Kasi kung talagang iba-block nila marami pang ibang platform, That is why ako nasasabi ko na talagang nasa mga magulang 'yan at saka nasa pagpapatakbo ng gobyerno natin. Hindi niyo puwedeng isisi sa mga online, 'di ba? Siyempre dahil nakita ng mga tao na parang walang pangil yung gobyerno natin kaya nagagawa na nila yung gusto ng mga loko-lokong mga tao, 'di ba? Na hindi lahat, ha. So, yun ang nangyayari doon, 'di ba? Ngayon ngang panahon natin dumami yung kriminalidad, dumami yung insidenteng ganito, ta's lumakas din yung puwersa ulit ng NPA, which is nung nakaraan wala na yun, Talagang naging ano na, naging maayos-ayos na, nag-uumpisa na, 'di ba? So, ngayon, yun lang biglang naging ganito, okey? Kaya sana pag-isipan ng mabuti 'to, pero at least ano, sana na magawan nila ng paraan pa kasi hindi pa naman huli ang lahat. 'No? So ito pa, ibig sabihin, susubukan muna ng gobyerno na gamitin ang ibang paraan para mapasunod ang Meta sa mga hakbang para protektahan ang Filipino users, lalo na mga bata. Hindi naman kasalanan ng Meta yun, guys. Kasi kahit na sabihin mong wala ng Facebook, kung yung ibang platform na naman yung gagamitin ng mga loko-loko, 'di ba? So useless din. Okay, kaya kailangan mga magulang talaga. Mga magulang na nanonood ngayon, sana gabayan niyo yung mga anak ninyo, 'no? So, may ginagawa na ring, coordination ang DICT, NTC, CICC, PNP, telcos at internet providers para palakasin ang network level safeguard laban sa harmful, online content. Okay. So ito pa, ito yung mga pupuwedeng, maapektuhan ano 'pag binlock talaga yung Facebook talaga dito sa Pilipinas. Alam naman natin na nowadays, isa sa mga marketing strategy na ng mga kumpanya ngayon ay ang mga platforms or online platforms, katulad ng communication at messaging. Ito yung mga yung mga ginagamit ng mga Pilipino kasi, ito pa yung, ah, pupuwedeng ma-compromise yun nga yung communication and messaging, news and information, Facebook page at communities, 'di ba? Online businesses at sellers, creators and content creators, 'di ba? Or content producers, government announcement,
small businesses na umaasa sa social media presence. So yun, marami. Marami talaga guys. So yun, narinig niyo, no? Even our government is naaasahan din talaga itong Facebook kasi ito yung ito yung ginagamit ng maraming Pilipino at isa ang Pilipinas sa may mataas na gumagamit ng Facebook. Okay? Kaya kung magkakaroon man ng nationwide blocking, malaki ang magiging epekto nito sa ordinaryong users at mga negosyante. So, paano naman yung magiging freedom of speech, no? Ito ang isa sa malaking debate. Nilinaw ng Malacanang na ang pagiging kritiko ng gobyerno ay hindi ang target. Okay. Ang concern na binabanggit nila ay misinformation, harmful harmful content at online abuse. Tama naman 'yun. Okay? So, ito hindi pa talaga totally i-ba-ban yung Facebook sa atin. Kaya wala po tayong dapat ikatakot mga kaibigan, So, yun lang. Kung ano yung pupuwede ninyong, naiisip ninyo 'pag binlock, ng government natin ang Facebook dito sa atin, comment. Open po ang ating comment box, okay? So, yun lang mga kaibigan, at least, medyo safe tayo, dahil para sa mga content creator, mga negosyante, okay, influencer. So, 'wag muna tayong masyadong mag-react. Pero at least naging aware tayong lahat. So, I think hanggang dito lang po mga kaibigan. And once again, thank you po ulit sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa mga ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. And huwag nyo rin pong kalimutan na i-support ang ating Facebook page at TikTok. And guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click that subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. So guys, see you in my next vlog. Bye!